Yo, what's up happy people? Isang mapagpalang araw, gabi, tanghali po sa ating lahat. For today's video mga kois, mga gayas agoy, diha na yun ang laya ni mga kois dahil bumira na naman si Kong Chua. Aba, siyempre saan? Siyempre po doon sa team ni Mocha Uson. Ako, bago po natin panoorin yung video na to mga kois, mga gayas ito alam niyo mga kois, mga gayas, di ba si Mocha ay tatakbo ng City Council dyan sa Maynila. Alam naman po natin mga kois, mga gayas, na yung mga vloggers o mga supporters ni BBM ay galit po sa mga Duterte, okay? So ang mangyayari nito ngayon mga kois, mga gayas, asahan po natin, lalo na po papalapit na po yung filing of candidacy or pagkatapos ng filing of candidacy, yung mga banat na mga BBM vloggers laban kay Yorme Isko Moreno. Dahil nga, alam nyo naman kung sinong hinahabol nila, hindi labanat by si Mocha Uson. So asahan na po natin iyon na darami ng darami pa iyon mga kois, mga guys. So ito nga ngayon mga kois, mga gayas, pakinggan po natin ang mga banat ni Kong Chua laban po sa mga Duterte, lalo na po na pag-alaman siguro nila, siyempre alam naman po talaga na talagang action democratic na po si Mocha Uson mga kois, mga gayas, at tatakbo nga po ito ng City Council dyan sa Maynila. So pakinggan po muna natin to bago po tayo magbigay ng opinion o reaction. So without a further ado, let's begin. Iniwala ba ang mga kongresistang posibleng protektado ng mga Duterte si Kibuloy? Ella, hindi basta maaaring itanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala itong kinalaman sa pagtatago ng kontrobersyal na religious leader na si Apollo Kibuloy. Batay ito kay Manila Representative Joel Chua. Anya, ang dating Pangulo ang administrador ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound kung saan sumuko sa mga otoridad si Kibuloy. Dagdag pa nito, misleading kung hindi man deceptive o mapanlinlang ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kung saan minaliit nito ang posibilidad na nasa KOJC compound si Kibuloy. Bunsod nito, nananawagan ng kongresistang imbestigahan ng mga kinauukulang otoridad ang koneksyon sa compound ng mag-amang Duterte, lalo na't mahirap anyang paniwala ang hindi umano alam ng mga ito kung saan nagtago si Kibuloy. Dapat din anyang papanagutin ang Duterte family kung may ginampanan sa pagbibigay proteksyon kay Kibuloy ng pugante pa ito. Naniniwala naman si Ako Bicol Party List Representative House Assistant Majority Leader Jill Bongalon na maituturing na kasabwat ang dating punong ehekutibo dahil sa pagkakanlong sa isang pugante. Maaari rin anyang maging batayan ito para sa isang petisyon ng disbarment laban sa dating presidente na isang abogado dahil sa pagiging kasangkapan umano nito sa paglabag sa batas. Balik sa iyo, Ella. So ayun na nga mga kois, mga gayas. So umpisa na yun mga kois, mga gayas, lalo na siguro pag malaman po nila na this coming si filing of candidacy or COC, tapos final na talaga natatakbo po si Mocha Uson dyan po sa City of Manila bilang isang councilor, ay talagang asahan po natin yan, dapat lagi po tayong handa, lalo na po yung mga Iskonians vloggers, ay pagtanggol po natin ang ating butihing Yorme Isko Moreno dahil dami naman, marami pong mga vloggers yung PBBM po, yung mga solid PBBM, at dagdag na rin po dyan yung mga mula pa noon na talagang haters po ni Yorme Isko Moreno. So asahan, yan po yung asahan na darating talaga yan ng mga vloggers na yan, lalo na po pag malapit na po yung election. Well, kuro naman po ay talagang si Banatbay at yung mga Banatiros Isko po talaga yan, sila Jiggy Barang, ayan. Madagdagan din yung mga Iskonians vloggers, mga kois, mga gayas na, pero matindi, alam niyo naman, matindi po yung mga vloggers po ng PBBM, no, gaya nila Batang Manila 2H kay BTM, o diba naglahad na siya na talagang
Hindi siya susuporta ni Yorme Isko Moreno pag tatakbo itong pagka-mayor. Alam naman natin yun, talagang solid PBBM po yun. At saka yan si Kong Chua, talagang solid din po yan na PBBM o kay Speaker Romualdez Marcos Magayas. At lalo na po ang ating mayora dahil nga po ay nakaraan nagpa-member na po sila yung kanilang Sinso Manilinyo sa Lakas CMD na kay Speaker Martin Romualdez Marcos Magayas, no? So asahan po talaga natin yung mga maraming paparating na mga vlogger na basher o haters ni Yorme Isko Moreno. At sana po ay talagang wag pong kayong magpapalinlang, especially po yung mga batang Manilinyo o batang Manila. Wag po kayong magpapalinlang, wag magpapalasan yung utak, wag magpapadala sa pera, kasi yung labanan nito mga gayas is tira talaga po gagamitin nila. Dahil nga po alam naman po natin na mayayaman po sila. Okay, kaya wag po tayong magpaalinlang. Sundin po natin kung sino yung ibubuto po natin kung sino yung karapat-dapat na may nagawa, may resibo dyan sa pamalaang Manila. Okay? Yun lang mga guys. At dahil mabot po kayo sa dulo ng ating video, may karapatan po kayo mag-like, share, and subscribe. So for now, I'm gone. Manila, God first, God bless all, peace. Diba? Right from the very beginning, ang sinasabi niya, we feel betrayed. Why? Okay. Kasi nung sinabi niya sa amin hindi siya tatakbo eh. Diba? Right from the very beginning, ang sinasabi niya sa amin, huwag kayong makikinig sa mga chismis-chismis. Lahat yan, hindi totoo, hindi kami maglalaban ni ate. At hindi naman ito sabi ko lang, panoorin ninyo lahat ng mga interviews sa kanya. Lahat ng mga interviews, lahat ng sinasabi niya, gedli-gedli na siya, mag-retiro na siya. So ano nangyari? Lagi niya sa amin sinasabi, yung kanyang laway masasanla. Sir, would it be fair to say na ito yung toughest battle compared to your party versus ERAP, your party versus LIM? Toughest because may emotion na involved. Dahil siyempre parang tinuring namin siya na kapatid. And until now, 'di ba? Ayaw namin magkasakitan. 'Di ba? Nag-uusap pa rin kayo. Ni Yorme. Hindi na, nung huling usapan nga namin, yung kaninang binanggit ko, kaya lang ang problema, after that, kung ano mga sinabi na nangyari na hindi naman totoo. Sir, your appeal to Yorme? Reconsider. Well, to reconsider, di ba? Dahil sa totoo lang, until now, masakit sa amin to dahil parang kapatid namin siya eh. Magkakapatid kami, isipin mo, ilang pamilya ang nagkagulo-gulo dahil dito. Magkakapatid, mag-aasawa, magkakaibigan. Tapos ngayon, nakita mo sa council, nagkakagulo, nag-aaway-away, magkakaibigan. Diba? Hindi lang sa loob, pati sa labas, kung ano-ano ng mga ang pangit at nakakahiya. Ang daming tumatawag sa akin ng mga national figure. Kinu-confirm kung totoo. Sa totoo lang, ang dami kong binitawang salita, hindi mag-aaway yan dahil magkapatid yan dalawa. Sa totoo lang, nahihiya po ako sa nangyari.